Magandang araw po mga kalapatids. Ngayon po nandito po tayo sa Sorsogon City para pabisitahin nating kalapatids si Sir Jasper Anchingues. Tara, samahan niyo po ako. Magandang araw po. Ako po si Jasper Papi Anchingues po ng Segnic na Loft dito po sa Sorsogon City. Unang-una po, naglaro ako ng motocross po. Dito sa Bicol Region, kumbaga walang nakakatalo dito sa akin sa motocross. Bali, nagkasabay ang sports ko, basketball. Dahil sa rin ako, nung college ako, naging varsity ako. So far, yung dalawang sports ko, kumbaga binigyan ako ng mahal na Diyos na swerte na bigyan din ako ng mga trophies and medals. Dumating naman si press ng KPBFC, si Charles Bobot Harabejo po. Siya po ang nag-encourage sa akin na maglaro daw ako sa club nila. Yun, sa swerte naman, sa second lap, sa Ragay, Kamsur, nag-lap winner siya. Yung ko, natuto ako mag-alaga ng gamot, base na rin po sa mga kaibigan ko, kumpare ko. Then nanonood ako minsan ng alagang magaling, nakikita ko doon ng mga products nila na ito pwedeng gamitin. Yun, ina-adapt ko rin po. Tinatry ko lang hanggang sa, paunti-unti may nagko-correct sa akin kung paano gamitin. Ay, sir. Good morning po, Doc AJ po. Salamat sa pagbisita sa akin. Ay, wala po ka naman. Pasok po tayo. Tara, tara sir. Ito pala ang breeding area ko po. So, kumusta yung mga nakaset natin ngayon, sir? Ayan po, preparasyon ko po para sa ngayong January 3 maglalabas ng 100 days challenge. Okay, so bali itong 100 days old na to, sir, paano yung preparation na ginawa mo sa mga breeders natin? Ayun, unang-una po, pinuruga ko yung mga breeders ko. Then, yun na po, sinalang ko na po sila. Okay. Oo, para at least yun lang po, Doc, inaano ko, kung paano po talaga ang pag-select ng proper na breeder or pag-pairing po. Actually, sir, pagdating sa pairing kasi, sabihin natin, medyo kailangan kasi, kabisado natin yung bloodline ng ibon. Mahirap kasi, sir, mag-breed, sasabihin mo ay, gusto kong dagdagan ng konting speed. Usually, sir, ang pinakamaganda niyan, katulad na sabi ni Boss Jimmy, na pag mag-breed ka, dapat same characteristic. Once na parehas yung characteristic na i-breed mo, definitely, yun yung lalabas na magiging result. Mas ganun yung magiging resulta doon sa mga anak nila. Paano po mag-select o titingnan kung halimbawa ito ba ay long distance or ito ba ay speed bird? Actually, sir, mahirap sabihin kung yan ay pang long distance or middle distance. Depende sa physical characteristic nila eh. Usually talaga, yun nga, more on sa bloodline talaga yan eh. Kasi for example, kung makakakuha tayo ng ibon sa kakilala natin, definitely, alam na nila kung ano yung ibon na yan. Kung yan ba talaga mabilis na ibon or matatag na ibon talaga. Pag sinabi mo na ito yung mga karakteristik ng mga long distance, pag tinanong mo kung ano yung bloodline, yung mga bloodline na yun, pang long distance talaga. So, bagay, hindi mo siya makikita talaga sa sabihin natin physically. Actually, yung una namin na pag-usapan is yung yung tamang pairing. Actually, pagdating sa breeding kasi, medyo napakadaming factors na kailangan natin consider. Pero pinaka-importante is alam natin yung bloodline ng ibon. Once na alam natin yung bloodline ng ibon, alam natin kung ano yung performance niya, napakadaling hanapan na ng kapares yan. And pagdating sa breeding kasi, mas naniniwala ako sa sinasabi talaga ni Sir Jimmy na kailangan mag-breed tayo ng parehas yung characteristics nila. May isang pair po ako dyan na laging nabubugok yung itlog. 2 beses na silang nangitlog, 2 beses na blim-blim, pero hindi sila napipisaan. Pero may semilya. Hindi ko pa na-try makadling kasi. Doon natin, sir, malalaman doon sa candling. Okay, so bali ito siya, pwede nating i-check kung may similya siya o wala sa pagkinandling natin. So actually, pwede natin, sir, gagawin lang natin, tatapatan lang natin siya ng flashlight.
Sa ganun, makita natin. Pag ginano mo, sir, ito kasi yung pinaka, ano niya, yung sa bawat itlog, yung empty. Although malabo lang, may makikita kayo ng mga ugat-ugat dyan, ayan, Ayan na po, may mga... Oo. Ngayon, kung halimbawa, sir, na nakailang days na to, 5 days pa lang, pag tinapat mo siya, sir, dito sa ilaw, talaga makikita mo may mga ugat na kulay pula. Opo. Maliwanag. Pag walang ugat, sir, ibig sabihin nun, walang semilya yung itlog. Kung paano natin ma-identify kung sino yung may problema, so pagbabaklasin natin yung breeder, i-prepare natin sila sa mga talagang alam natin na nag-produce na. So doon natin ma-identify kung sino yung may problema sa dalawa. Sa ganon, pwede natin gawin, pwede tayo magbigay ng Respijon. Pwede tayo magbigay ng Respijon sa kanila everyday 2 drops and then para makatulong na i-boost yung fertility niya. Pero tandaan po natin na hindi lahat nakukuha sa supplement kasi may mga kalapati rin po talaga na sabihin natin baog. So, kumbaga, kahit anong gawin natin dyan, hindi na talaga yan magpo-produce. Sir, maraming salamat, sir, sa pagtanggap niyo po dito sa amin sa loft niyo. And hopefully, maayos natin yung concern niyo sa mga breeders natin o ilang concern. Nang sa ganon, by next year, basta maging maayos. Kasi alam naman nating lahat na lahat ng pundasyon na nililipad natin sa flyer loft, dito po sa breeding nag-uumpisa. So, pag nagkaroon tayo ng problema dito, definitely magkakaroon tayo ng problema sa mga flyers natin. So, good luck sa bago nyong hobby at hopefully dito sa Pigeon Racer, alam ko magiging successful din po kayo. Maraming salamat rin po, Doc, Thank you ulit, sir. Sa mga tips po. Ay, wala po ka naman. Actually, yung mga concerns naman ni Sir, madali namang i-correct yan. And nakita naman natin na despite the fact na may mga ilang concerns sa breeding niya, pagdating naman sa mga races, ito yung mga nakukuha niya. Ibig sabihin, may mga tama na yung ginagawa niya, konting adjustments na lang. So definitely, para kay Sir Jasper Achingues, malamang dadami pa yung mga makukuha niya na achievements dito sa karera dito sa Sorsogon. And gusto ko rin siya pasalamatan kasi may mga nagagamit na siya mga products natin sa Ractab. And hopefully, yung mga pang-breeding natin, yung decal, and Respijon, masubukan din po niya pagdating sa ngayong breeding season. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa mahal natin na Panginoon po dahil sa biyaya niya binibigay sa akin sa larangan ng sports po, katulad ng basketball, motocross, then napunta po ako sa pag-aalaga ng kalapati sa laro ng race ng pigyon po. Saka nagpapasalamat din po ako kay Doc AJ po ng Alagang Magaling dahil sa mga payo niya, mga tips na binigay niya sa amin, mga pansier. Sana po tuloy-tuloy na rin po ito at umunlad po ang industriya ng pag-aalaga ng kalapati po. Mga kalapatid, tantaan po natin na ang breeding is the foundation